FM ng inyong radyo. Max sa balita, Max sa saya, Max sa serbisyo publiko. Dito lang yan sa Max FM. Dito lang yan sa Max FM. Ang masunod, isa kabayad nga programa. Ano man ang ginhambal sang taghambal, wala sang kahilabdanan ng management and staff sang Max FM. Masaganang Kokobuhayan. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating saya. Halika, magtanim at simula. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko-niyog ang siyang pinagkukunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop ka. Simpleng bagay pagyamanin, palaguin at ibig. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Kokobuhayan, Siguradong panalo ka, Radyo Eskwela sa pagniniyugan, patungo sa School on the Air on Coconut Production and Processing for Sultan Kudarat. kinabukasan. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sultan Kudarat. School on Coconut Production, mga serye ng teknolohiya tungkol sa makabago, wasto, at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. Assalamualaikum at magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayani nating magsasaka ng Sultan Kudarat. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Ako po si Juvelina Bisimbulan, Technical Staff ng ATI Region 12. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. Sa pamumuno ni OIC Center Director, Miss Shirley L. Beldea. Itong programa ay hatid din sa atin sa pakikipagtulungan, katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12, Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government ng Sultan Kudarat, at piling lokal ng pamahalaan. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Lunes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng 91.1 Max FM Radio, Max FM Takurong City, Nutri Eskwela 92.1 FM Radyo Kadulangan, at may replay po tayo tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa 105.1 FM Radyo Natin Libak. Para sa mga greetings po at katanungan, maaaring mag-text sa 0969-017-8136. Alam kong excited na ang
ating mga kaniyog mula sa Sultan Kudarat na nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo. Kaya simulan na natin ang ating programa. Pilipino, masinop ka, simple ba? Noong nakaraang linggo ay nakasama natin si Sir Reginald Dalmasio, agriculturist 2 ng PCA Sultan Kudarat, at ibinahagi niya ang Module 4 o ang Farm Diversification Intercropping with Coffee. Para naman sa ating kokotanong, bakit mainam ang kaping robusta bilang intercrop ng niyog? Again po, bakit mainam ang kaping robusta bilang intercrop ng niyog? I-comment ang inyong sagot sa Facebook Live o maaari mag-text sa 0969-0178-136. At babasahin po namin yan mamaya ang inyong mga sagot. Para sa kinabukasan. Bago opisyal na magsimula, batiin po muna natin ang ating mga kaniyog na nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo. Ayan, good morning po. Watching and listening from Bokofak, Busok, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. And watching din po from Isulan. Good morning, ma'am, sir, from Rino, Berico. Good morning po, sir. Pinasali ka na, nasa paligid lamang ang iyong. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. Masaganang Kokobuhayan. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Masaganang Kokobuhayan. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Tayo po ay nagbabalik sa ating programa, kaya para simulan ang ating ika-11 episode ngayong araw, narito kasama natin live sa ating himpilan ang PDO3 ng PCA Region 12 na si Ma'am Jenica Gallego para talakayin ang Module 5 o ang Farm Animals Integration, katulad na lamang ng Coconut Poultry, Coconut Small Big Ruminants, and Coconut Dairy. Ma'am Jen, good morning po. Good morning sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na dito sa ating yung ating mga farmer participants from different municipalities of Sultan Kudarat, and sa lahat ng tagapakinig or naaabot ng ating radio station na Max FM. So good morning po, and ngayong araw is isa na namang topic ang tatalakayin natin, which is ito yung livestock or coconut-based farming
farm diversification, livestock integration. So, diretso na. Yes, ma'am. Diretso na po tayo, ma'am. Okay. So, ngayon, nais kong i-explain kung ano nga ba itong tinatawag nating livestock integration. But before that, gusto ko munang i-discuss or yung napag-usapan natin sa previous na topics, which is diniscuss ni Sir Reginald Dalmasio, yung farm diversification through intercropping. So, ito yung mga dahilan or ginagamit or ginagawa ng ating mga coconut farmers para mapataas yung kanilang income. So, i-discuss ko muna ng parang in summary lang is of course, para mapa-increase ni farmer yung kanyang income is maghahanap siya ng magandang presyo. So, ito yung tinatawag nating market survey. Kasi, alam naman natin na iba-iba talaga yung mga presyo na ino-offer sa market. So, pag makahanap ka ng tinatawag na yung direct buyer, mas maganda yung presyo niya i-compare natin doon sa yung may dadaan pa sa dicer or yung tinatawag nating mga traders. So, kung mga middleman, kung baga. So, mas maano sa farmers kung siya na mismo ang hahanap ng direct market. So, isa yun siya sa mga paraan kung paano natin mapataas yung kita natin sa farm o yung income natin. And isa pa doon is papataasin natin yung yield ng ating farm. So, ang ano natin dyan is papataasin natin yung yield without, kumbaga hindi na tayo bibili or kung ano yung mga available na pwede nating magamit doon mismo sa farm. So, yun na ang gagamitin ni farmer without hindi na siya lalabas ng pera. So, yun yung mga isang paraan din na pwede nilang i-apply sa kanilang farm. Gagamitin nila yung mga waste materials like yung pag-aabono, yung mga gagawa sila mismo ng kanilang concoction na hindi na bibili pa sa market. And ang isa rin is yung reducing cost of production kasi sa panahon ngayon, marami na yung sa technology natin, advanced na masyado yung technology na gumagamit sila ng mga advanced technology para hindi na, anong tawag doon, malilesen yung cost of production. So sa ganung paraan is nai-increase natin yung income ni farmer. And lastly, dito na papasok yung na-lecture last time, yung integrated diversification. So magtatanim tayo ng mga aside sa coconut, pwede tayong magtanim ng kakao, kape, at iba pang mga halaman na pwedeng pagkakakitaan or makaka-increase ng income. Pero sa ngayon is magfo-focus tayo sa ating topics which is ito yung livestock naman. Kasi yung previous is mga crops na pwede nating itanim sa ilalim. Kasi nga PCA kami, so yung focus natin is intercropping under coconut. Yes po. So, ang ifo-focus natin ngayon is yung farm diversification through livestock integration. So, yun po yung mga paraan natin. And ano nga ba ang livestock integration na tinatawag? So, ito ang pag-aalaga ng mga hayop sa ilalim ng ating niyugan. Kasi nga, ang sinabi ko kanina, nasa PCA tayo. Pero pwede namang mag-alaga ng mga hayop sa kahit hindi naman sa coconut, pwede naman yon. So gaya ng anong mga hayop yung pwede nating ilagay doon is pwede tayong mag-alaga ng baka. Ito kasi yung kadalasan na inaalagaan ng ating mga coconut farmers. Pwede din yung kambing, kalabaw, manok, at kung ano-ano pa, pwede din yung mga palaisdaan. So pwede yun sa ating under coconut po na mga alternative na makakadagdag ng income sa ating mga farmers. So, ito yung kadalasang pinapractice dito sa Pilipinas. So, sa nasabi ko na kanina, ang layunin nito is madadagdagan of course yung income ng ating mga farmers. And ma-maximize natin yung lupa na pwede pang pakinabangan. Kasi nga sa pamamaraan na ito,
sa ano natin is kapag hindi siya naitamnan or yung tinatawag nating monoculture is 25% lang ng lupa natin yung napapakinabangan ni farmer. So sa pamamaraan ito, mahalaga din pala ito sa ating environment kasi nga yung mga ginagamit nating feeds or yung mga pinapakain natin sa ating mga alagang hayop ay nagiging source din ng nutrients sa ating mga halaman. At yung mga pakain na damo na itinanim natin is at para sa ating mga alagang hayop is nakakatulong din sa pag-preserve ng moisture, especially during time ng El Nino. So malaking tulong yon yung mga damo na or mga cover crops na tinatanim natin na pakain sa ating mga alagang hayop. At yung isa pa is yung doon sa mga cover crops, yung tinatawag yung mga bulaklak niya is nagiging source din yun ng yung nectar niya is nagiging source ng pagkain ng ating mga pollinators or yung mga beneficial insects na tumutulong para ma-pollinate yung especially yung ating coconut. So, based po kasi sa study, may study tayo na nabasa, mas malaki or mas ma-increase yung yield ni coconut kung meron silang tinatawag na yung bee culture, yung nag-aalaga sila ng bees doon sa ilalim ng coconut. So, nasa 40 to 50% ang kayang i-increase or more ang kayang i-increase ng yield ng coconut kung may mga ganyang setup doon sa ilalim ng coconut. And also, mas madali din kasi yung sa mga alagang hayop natin, mas available na yung mga pananim natin. Kung for example, nandun lang sa farm is pwede na natin kunin at ipakain sa ating mga alagang hayop. Gaya ng, syempre yung ano natin is organic. So mas yung anong tawag dun, yung native na manok is mas masarap siya kasi nga organic i-compare natin doon sa mga nabibili natin sa yung by feeds na yung pinapakain. And of course, kung mapapansin natin is yung mga waste din ng ating mga alagang hayop is pwede din natin gawing organic. So, kasi sa ngayon, mas trending na yung tinatawag nating organic agriculture kasi nagiging health conscious na yung mga tao. So, isa din yun sa kadahilanan kung bakit natin pinopromote yung livestock integration sa ilalim ng ating mga coconut. Sa mga ano na yun, mga activities na pwede nilang magawa sa kanilang farms. And of course, for ano naman, tawag dito sa potential livestock farming. So sa nasabi ko na kanina, kung hindi natin or monoculture lang tayo, 25% lang yung lupa na napapakinabangan natin. So talagang ini-encourage natin yung pagtatanim ng ibang tanim and yung pag-aalaga ng livestock or pag-i-integrate ng livestock sa ilalim ng coconut para yun nga ma-maximize yung lupa and of course nagiging extra income din sa ating mga coconut farmers. So in summary lang para maano natin is ano nga ba yung benefits. So yun, of course, ma-optimize natin yung paggamit ng lupa natin, yung nutrient cycling na sinasabi na yung tanim natin na kinakain ng hayop at yung mga dumi ng hayop na pwede natin gawing pataba. Parang pabalik-balik lang. So, kakainin yung tanim o yung mga forages tapos ibabalik din ng hayop doon sa ating mga lupa. So, nare-reduce din yung cost ng production kasi nga sa sinabi ko kanina, hindi nabibili si farmer. Available na siya sa kanyang area. Like yung mga chicken dung na galing sa manok, pwede na yung gawing pataba or kahit yung tinatawag nating cow manure or yung ibang concoction din ng mga plant extract, pwede din natin gawing pataba. And of course, ma-minimize din natin yung tinatawag na risk. Kasi nga, kung monoculture lang tayo, pag na-failure yung isang tanim natin, for example, is banana lang, tapos inatake ng sakit, so lahat ng banana natin is namatay. So wala talagang alternative income, unlike kung ipapractice natin yung integration. So kung may banana ka or may coconut ka, may banana ka, and then meron ka pang ibang gulay and may livestock, so hindi siya masyadong mabigat kay farmer na mag-failure agad. May mga alternative or may mga options pa siya
na pagkakakitaan. And of course, nagiging savings na rin kasi pag marami siyang naitanim, marami siyang harvest, so si farmer makakapagpa-save or magiging savings na din niya yung extra income na yon. And tapos sa livestock production pala, i-discuss din natin ngayon is kung ano nga ba yung dalawang two livestock production system. So, mayroon tayong tinatawag na ruminant production system. So, sa ruminant, i-discuss natin kung ano yung mga ruminant. Ito yung, for example, napabilang sa mga ruminant na klase ng hayop is yung carabao, cattle, goat, at saka sheep. Kasi nga, yung stomach nila is mayroong 4 compartments. And yung rumen, ito yung pinaka-importanting part doon na dito nagsiserve as storage and fermentation vat ng animal. So, ito yung ginagamit nila para ma-digest yung mga forages na kinakain. Unlike doon naman sa non-ruminant, gaya ng mga poultry or yung ating mga swine or pigs natin, so simple lang yung kanilang digestive organ. So bakit sila dapat ma-identify natin para alam din natin kung ano yung mga klaseng pagkain or yung mga forages na dapat nating i-prepare or i-prepare sa kanila kasi nga very important yung forages para sa ating mga animal. So yun. So mayroon din tayong tinatawag na ruminant production system o yung tinatawag nating grazing. So ito naman siya ay kung paano natin papakawalan or paano natin bubuhayin yung ating mga animals doon sa ilalim ng coconut. So may tinatawag tayong grazing. So si livestock or yung ating mga hayop is ito yung paraan ng papapakain na hinahayaan lang sila na kumain sa area. So, hayaan mo lang siya or in Bisaya, ito yung tinatawag nilang tugway. So, directly kumakain ng damo yung ating mga alagang hayop at ito din ay kadalasan na ina-apply natin sa mga native na animals gaya ng baka or kambing. Ito is, yung ano natin ito is yung purpose ng pagpaparami sa kanila is for meat production. So, hinahayaan lang natin silang kumain sa umaga and pag hapon na kinukuha sila at nilalagay na doon sa kanilang mga kulungan. So ito yung tinatawag nating grazing. Yung isa naman, yung cut and carry, ito naman is ang pamamaraan kung saan yung damo ay pinapakain or kinukuha sa area at dinadala doon sa mismong hayop. Ito ay kadalasang pinapractice natin sa mga baka or kambing na pinaparami natin para sa milk production. So, may bahay sila. May bahay sila na ginagawaan ng bahay ni farmer. Tapos, ang ano kasi nito, Miss Jove, kasi mahal yung mga hayop na for milking purposes. So, siguro estimated natin, nagkakahalaga ng 180,000 or mas malaki pa yung baka. Depende doon sa laki niya or sa breed na class or breed or yung klase ng hayop. Depende doon yung price niya. At sa kambing naman, yung dairy cattle yung dairy goat natin is nagkakahalaga ng with the average of 60 to 70,000 yung isa. So, kaya nangangailangan talaga sila ng pag-iingat. Kaya pag yung nagdi-distribute kami, nire-require namin na pinapabahayan pa siya, ginagawa ng bahay ni farmer. Kaya hindi siya basta-bastang yung gaya ng sa grazing na maaring hayaan lang kasi posibleng makagat or matuklaw ng ahas or pwedeng nakawin or yung iba is makakain ng mga damo na may lason. So, kung hindi man sila mamamatay pero maapektuhan yung milk production nila, maaaring makontaminate yung gatas. And of course, kung if i-graze lang sila or hayaan lang, pwede silang makainom ng mga tubig na kontaminado, which is makaka-affect din yun sa quality ng gatas na maproduce. So, extra effort talaga itong cut and carry para sa mga dairy animals natin. Kasi nga, yun yung mga posibleng mangyari pag hindi sila or hinayaan lang sila doon sa field. May mga dapat din tayong tandaan
na hindi natin pwedeng sa mga farmers natin ito no na mga nakikinig, hindi natin pwedeng ibigay yung damo na kakukuha lang sa field, kumbaga medyo kung basa pa, hindi pa siya pwedeng ibigay doon sa ating mga alagang hayop. As possible, pwede natin munang patuyuin through air drying kasi nga may mga posibleng insekto na makadulot ng or magiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga hayop. Kagaya nung tinatawag nilang slug caterpillar or in Ilonggo, ito yung tigi, na kapag ito ay isang uri ng insekto na kapag kinain ng ating alagang baka or kambing is posibleng ikamatay ng hayop. At so yun nga, pag mamatay na siya, ang mahal-mahal. So yun ang ina-advise natin sa ating mga coconut farmers. Miss Job? Yes. Okay ka. Sige. So, doon naman sa sa small ruminant, gaya ng mga kambing, pwede silang i-raise sa mga area na yung natin, parang pakawalan, pero in the condition na matataas na yung mga tanim. Or pwede man silang pakawalan, pero nakatali din sila. Kasi pag once na nahayaan or nag-raise yan sila doon sa mga area na may maliliit pa na kakao, kape, so posibleng kainin ng mga yon. So, pwedeng nasa 1 at 2 or 3 kambing ang pwede nating italian. Pero pag maramihan na, hindi na siya pwedeng i-graze, pero gagawan or magkakaroon na lang tayo ng bahay and cut and carry na lang yung pwede nating i-apply doon. So, doon naman sa mga large animals, ang requirement natin is nasa 1 to 2 animals po ang per hectare doon sa grazing. Yung requirement namin sa PCA ha. Pero pag si farmer is mag-intend siya na magka-cut and carry siya, mas marami siyang maaalagaan doon sa 1 hectare. Depende doon sa availability naman ng ang kanyang pakain. Kasi doon sa dairy animals, like sa baka and carabao, mahihit natin yung dami ng gatas na maibibigay nila, depende sa dami ng pakain. Para sa kaalaman ng lahat, kasi yung requirement is 10% of the body weight per day. Oo, yun yung dapat kainin ng isang animals, lalong-lalo na yung dairy natin na mga animals. Yung requirement niya, para mabigay niya yung maximum yield ng gatas. So, dapat pakainin sila ng 10% doon sa kanilang body weight. So, sa PCA naman, may project tayo na livestock integration. Yung distribution natin sa CFIDP, kasama yung partner agency natin na National Dairy Authority. Yung approach naman nila doon is family module approach. Yung isang farmers is makakatanggap ng 3 heads or 3 animals sa isang family, tapos alagaan nila yun lahat. So, dinidistribute po natin ito sa mga qualified coconut farmers natin ng Region 12. So, before that, before sila makareceive ng animals, is magkakaroon muna sila ng series of training together with, of course, the ETI natin, Agricultural Training Institute, sa pagkandak ng training. Before pa dumating yung animals, actually na-deliver na to last year yung iba. So before pa nakarating yung animals, sinisigurado ng ETI, ni PCC, ni NDA na mayroong sapat na kaalaman yung ating mga farmers kasi nga mahal nga yung ibinibigay natin na baka. So, yun nga, yung pinaka-requirement natin is dapat registered sila sa NCFRS, yung National Coconut Farmers Registry System. So, sa Region 12 yan. At saka, of course, yung farmer natin is may area na pagtataniman. Hindi lang may area, may coconut pala. Kasi, yung project is under coconut, hindi ka makaka-receive kung wala kang coconut. So, may coconut ka at may area ka pang extra para taniman ng mga forages o yung mga pakain natin na damo sa kanila. And isang criteria din is meron silang available na water source kasi kailangan talaga ng tubig sa paggagatas. And of course, yung kuryente kasi gagamit tayo ng mga equipments kung magagatas na.
So, kailangan natin syempre isasaksak and yung mismong ilaw para makita or ma-monitor natin yung ating mga alagang hayop. And of course, nakapag-attend sila ng mga series of training. And yung counterpart ni farmer dito is gagawa siya ng bahay or yung pabahay ng kanyang animals. Yun yung counterpart ni farmer. Gagawa siya ng bahay para... Yun nga, sinasabi ko na kanina, cut and carry, hindi siya pwedeng i-graze lang doon sa area. Cut and carry talaga yung requirement. So si farmer mismo yung kukuha sa field ng mga pagkain ng baka, alagang baka or kambing, dadalhin doon sa bahay at doon lang palagi yung yung kanyang alagang hayop. Hindi siya pwedeng pakawalan sa area. So ito for type of livestock to be integrated depends on the purpose. So nasabi ko na kanina, pwede siyang for dairy production. Pwedeng, kadalasan dito sa Region 12, yung sa dairy production natin is yung baka, kambing at saka kalabaw. May isang project tayo na hindi naman, ito ay hindi sa CFIDP, this is sa CCDP Coconut Carabao project naman together with Philippine Carabao Center. So 50 heads ng Carabao naman, buffalo, pinapaalagaan din natin sa ating mga coconut farmers. The same requirement pa rin yung nire-required ni PCC. So sa ngayon, nagkakaroon na sila ng gatas and mayroon tayong dairy box nandun sa Tupi. So, kung makadaan kayo dyan, may patalastas tayo. Kung makadaan kayo dyan, pwede kayong bumili ng gatas naman ni Carabao. And kung gusto niyo naman ng gatas ni Baka, mayroon tayong dairy box din doon sa Malungon. So, pwede din kayong makadaan doon kasi parang from time to time, paghapon na wala na silang stocks, meaning malakas talaga yung market ng mga gatas natin. So, ini-encourage natin yung ating mga farmers na mag-alaga na ng mga ito nga yung sinasabi ko ng mga dairy animals, pwede natin i-avail sa programa under sa CFIDP ni PCA at saka ni PCC or NDA po. So, pumunta lang po tayo sa ating pinakamalapit na provincial office, pwede tayong mag-inquire. At saka pala, hindi po pala tayo makakakuha kung hindi tayo organization. Hindi siya for individual, but dapat isa tayong organization po. Or cooperative. So, yun po yung mga requirements natin. And aside sa paggagatas, pwede naman po yung ating tinatawag na for meat production. Ito naman is para lang sa yung mga kadalasan mga native na kambing or native na baka. So, inaalagaan sila, pinaparami, tapos kinukonsume or binebenta sa market. And dapat din nating i-consider ng pag-aalaga is kung may market ba. May market ba? So far, ayun nga sa sinabi ko kanina, pag doon sa dairy, paraging na out of stock na naman yung ating dairy box. So meaning, kulang pa talaga ng supply ng gatas dito sa Region 12. At saka, ibabanggitin ko na rin, under pa rin sa yung program ng CHED na feeding program. So, malaking market yon para sa ating mga coconut farmers kasi sila tayo ng magiging supplier ng gatas sa mga susunod na araw kung mas marami na yung supply ng gatas doon sa mga bata para ma-address naman natin yung malnutrition dito sa ating region at kumbaga kasi nga nasa 1% pa lang ata yung supply, so napakalaking market yun if ever na kaya nga natin sinisimulan ngayon under sa CFIDP program na paramihin talaga yung mga dairy, cattle, or goat natin para masupplyan yung needs ng ating mga mag-aaral or yung mga bata. Yun yung kasi yung pinaka-target natin na magiging consumer ng ating product. And of course, dapat din nating malaman yung ating mga coconut farmers, ma-identify natin yung mga iba't ibang klase ng forages or damo na pwede nating ipakain sa ating mga alagang hayop kasi nga ito yung nagiging source ng kanilang gatas or nagiging lumalaki sila pag nakakain sila ng tama. So, kabilang nito, ito yung pinakasikat, yung Napier grass. Pwede din naman yung paragrass o yung tinatawag nilang Sitaria. Sa mga naka-undergo ng training, alam ko kilalang kilala nila yung mga klaseng
klase ng mga grasses ito. At sa mga legumes naman, ito is nagiging source ng protein and vitamins and minerals sa ating mga alagang hayop. So, ini-encourage din or nire-require din na magtanim like itong Flaminja and Ransoni. So, ito yung mga iba't ibang klase ng legumes na pwede nating itanim. At ito din yung Madre de Cacao, pwede din. At yung isa is ipil-ipil. And meron ding tinatawag nating Colopogonium and yung Centrosima. Yung Centrosima, ito yung pinaka-common din, yung parang may bulaklak ni violet. So, isa yan sa mga uri ng mga legumes na pwede nating ipakain sa ating mga alagang hayop. May mga tamang paraan din ng pag-aalaga or pagpaparami ng pasture, no? Hindi lang ibig sabihin na kukuha lang tayo dyan, pero kung sa training, mag-a-apply din tayo ng fertilizer doon sa mga damo para mas mabilis yung paglaki nila at yung pagtaba para mas ma-early din tayong maka-harvest para ipakain natin sa ating mga alagang hayop. We also need to consider the activities. Pero minsan, kami sa PCA, in-encourage din namin yung pagtatanim doon sa coconut, pero doon outside, doon sa 2-meter radius. Kasi nga, si coconut, yung mga rootlets niya, yung area kung saan nagiging active yung mga roots is nasa within 2 meters. So, hindi namin ini-encourage si farmer na magtanim ng pakain o yung mga damo doon sa within sa radius na yun. Pwede labas lang sa radius na 2 meters. So, pwede silang magtanim doon. And yun nga, very essential talaga yung pag-apply ng mga fertilizer para sa ating pananim para mas madali silang mako-recover, especially kung syempre kung tag-init, mas mahina yung kanilang tubo. So, kailangan alalayan naman natin ng mga fertilizer. So, sa grazing management naman, inaano din namin ito, pinopromote, or ito din isang idea na pwedeng i-adapt ni farmer. So, magkakaroon ng rotational grazing, meaning, kung makikita nyo dyan sa screen, pwede nating hatiin. For example, yung 1 hectare natin, hatiin natin sa 4. So, bali 1/4, 1/4, 1/4. So, yan siya, may mga tanim na yan siya na mapakain or the forages. So, ngayong buwan ba, kaya ba nilang ubusin yung 1/4 muna? Tapos nilalagyan nila ng boundaries, yung Madre de Cacao. So, para hindi sila makatransfer doon sa isang lot. So, after nila maubos yung isang lot dito sa first na 1/4, so sa kabila na naman. So, yun yung isang strategy na pwedeng i-adapt ni farmer. Pero kung konti lang naman, 3, or especially kung cut and carry, hindi naman natin ina-advise. Ito siya is advisable dun sa maramihan. So, kakain sila. So, may mga ganong alternatives na pwedeng i-adapt ni farmer natin para mas mapadali or matulungan silang kumbaga diskarte nila kung paano padamihin or mas matay nila yung maximum yield na nire-require natin or nire-require during training na dapat ganito, ganyan ang gagawin. So, sa dry season naman, hindi lang sinasabi na quality or yung dami ang naapektuhan, but the quality ng ating mga forages is naapektuhan din. Kasi during tag-ulan, marami masyado yung napuproduce. So, ang ginagawa natin or ina-advise naman natin sa ating mga coconut farmers is, particularly dito sa, pero hindi naman siya issue dito sa Region 12 or dito sa Mindanao kasi parati namang umuulan. Pero sa ibang location like doon sa Luzon, ina-adapt talaga nila yung paggawa ng silage. Kumbaga, pag marami yung supply ngayon, so pinaprocess nila. Yung proseso nila is nilalagyan nila ng urea. Yun yung mga combination nila, urea, molasses, at saka yung Madre de Cacao para ma-enhance yung flavor ng feeding material. So, kinukumbay nila tapos nilalagay nila sa isang lagayan. So, pagdating ng El Nino, pwede nilang gawin yun na pakain sa kanilang mga alagang hayop. Minsan nga, nagtatanim pa sila ng mais para lang i-silage kasi nga, pagdating ng El Nino, wala na silang mapakain. So, nagsastock talaga sila. Pero dito naman sa atin, sa Region 12, na hindi naman masyadong yung El Nino, okay lang. Parang hindi or
wala pa akong nakita. Siguro doon sa mga malalaking malalaking ranchohan, mayroon sila, pero yung sa mga farmers natin, parang nagpa-practice lang sila ng yung grazing lang at saka cut and carry. Pero pwede naman nilang gamitin yung tinatawag nating o magkakaroon or gagawa sila ng silage nila. Pero sa ating pag-aalaga or paghahayupan sa ilalim ng coconut, mayroon din tayong mga limitations. Like for example, yung socio-cultural factors, like sa mga nabanggit natin kanina, yung pag-aalaga ng hayop is para sa pag-dairy or sa mga karne na pwedeng kainin. But in some areas or in some countries, yung natin o yung treat nila sa cow doon is yung gods nila. So, din natin yun parang sa personal belief nila. So, isa din sa mga limitations. But dito sa Philippines, parang hindi naman siya ganun or hindi naman natin pinapractice yun. Kinakain lang talaga natin at saka nagiging source ng gatas. At yung iba naman is nagiging draft animals or katulong nila sa paggawa sa kanilang bukirin, no? But yun nga, isa pang natin consideration or limitation is yung issue natin sa soil compaction. Meaning, pag marami ng animals, nagiging compact or nagiging compact yung soil. Kasi nga, like sa Australia na alam naman natin, hindi lang isa, dalawa, thousands naman doon na baka. So, nagiging issue yun sa kanila yung pagko-compact ng soil. Kasi nga, kapag naging compact yung soil, naapektuhan yung soil structure. So, nagiging mahina or yung pagtubo ng tanim kasi nga, yung roots niya hindi masyadong nakaka-absorb ng mga nutrients na kailangan niya. Pero so far dito sa Philippines, hindi naman siya nagiging issue kasi nga yun sa atin, 2, 3, 4 lang na animals. Hindi naman siya nire-raise. Yung iba pag dairy, ina-advise talaga na cut and carry. So far, hindi naman siya ganun ka-issue sa atin. Yun lang nga kanina, iulit ko na doon sa coconut natin, hindi lang natin papalampasin doon sa 2-meter radius. So, outside sa 2 meters, pwede naman tayong magtanim or itali yung ating mga animals doon. And ito pa, yung isang limitations is pag maraming tawag doon, yung scientifically known as Imperata cylindrica o yung kugon. So, pag maraming kugon under coconut, siguradong makatanim ka man ng mga forages or pakain pero hindi siya tutubo. Pero mostly, wala talagang tutubo. So, pag mayroong ganong location sa farm mo, mahihirapan ka sa pagtanim ng mga forages para sa iyong animals. And of course, isa pa doon is loss of plant diversity kasi nga kinakain lahat, especially yung kambing. Pag yung kambing is nakawala sa bakuran mo, lahat ng klase ng bulaklak na nandoon kakainin niya. So, yun ka-importante din. And ito nga, yun nga, crop damage, meaning, ito rin ay isang limitation kasi hindi lang nakakasira ng tanim, nakakasira din ng relasyon sa ating mga kapitbahay. Oo. Kasi maraming case na umabot sa barangay kasi nga yung tanim niya kinain ni kalabaw niya. So mag-aaway na yung mga magkakapitbahay. Pero sa ngayon sa pagkakaalam namin, sa experience namin, may mga policy na din yung barangay na kung for example, ilan yung nakain ni Carabao, so babayaran yun ni kapitbahay. So paalala lang sa mga coconut farmers natin na maging responsible po tayo sa ating mga hayop. Kung pwede itali natin or mas mabuti lagyan din natin ng fence or para hindi makawala talaga yung ating mga alagang hayop para iwas away sa ating mga kapitbahay. So ito pa yung isang limitations din, minsan na-discourage din si farmer na na hindi sila mag-aalaga kasi nga pagdating ng drought, wala silang nagiging source ng pagkain. So yun nga, kung maraming pagkain ngayon, mayroon namang pwedeng gawin yung pagsa-silage para kahit na El Nino, may ipapabigay o may ipapakain pa rin tayo sa ating mga alagang hayop. And aside from that, mayroon din tayong i-touch na yung yung aquaculture nga sa under coconut. Ito rin is isang potential or makadagdag ng income sa ating mga farmers. Actually, ito yung
paglalagay ng palaisdaan sa ilalim or doon sa farm natin is isa din siyang requirement sa ating tinatawag na gawad saka entry. For example, sa Region 12, marami na tayong na-produce na outstanding coconut farmer. So, lahat sila meron talagang palaisdaan sa ilalim ng niyugan. So, ang ano nito is, ang paggawa ng pond or yung tawag doon, yung kanilang pond nga, depende sa laki ng or sukat ng farm and depende din sa laki or karami ng isda na ating aalagaan. Pero with the advent of technology ngayon, may isang farmer tayo or may isang technology ngayon na hindi na kailangan doon talaga sa lupa or gagawa ng pond. Gumagamit lang sila nung blue na drum, pwede na yon. So with the advent ka ng technology, pwede nating ma-adapt yung mga technology na yan para ma-apply din natin sa ating farm. So, malaki yung income ni farmer pag meron pa siyang palaisdaan sa kanilang area. So, ang isang criteria lang talaga nito is dapat may source of water sila at of course, may experience din sila or nagkakaroon sila ng mga trainings kasi nga iba din talaga yung tawag dito, yung sa YouTube University lang tayo titingin. So, kung may mga pa-training si DE, si ATI, si DTI, so mas maigi talaga na actual na lumahok kasi nga iba rin talaga yung sa YouTube i-compare natin doon sa mga actual. So, madadagdagan yung kanilang kaalaman kung paano natin mapapalago or mapapa-improve yung ating farms, hindi lang sa palaisdaan, but then doon sa pag-aalaga or sa paghahayupan. So, kung makikita natin dyan, ito yung isang sinasabi ko kanina, yung isang farmers natin na si Sir Cordero. So, makikita mo sa farm layout niya, meron siyang, required kasi yan talaga na meron siyang palaisdaan. So, meron siyang, palaisdaan, yung ano niya is tilapia. At saka yung si Journals Farm naman, yung si Journals Farm, yung isa sa Jed Farm natin is yung nilagay na isda doon is hito naman. So far, based doon pala sa isang farmers natin, ito doon sa experience natin na in-interview natin yung last entry natin doon sa Coco Week, yung farmers natin na nag-aalaga ng baka or yung dairy cow sa Malungon. Sa isang anong tawag dyan, sa isang baka, nagkakaroon siya ng income na mahigit na sa 8 to 10,000 yung isang buwan sa isang baka lang. So what if yung nakuha mo na baka is nasa 3? So mga 30,000 din. Tapos may program pa si NDA na yung tinatawag nating buyback. Yung mga bakang yun is, I don't know kung familiar din siguro yung mga farmers natin sa artificial insemination. So, ini-AI sila. Yung nagpe-perform ng AI is taga-NDA pa rin or PCC or kahit yung mga train na sa LGU. So, pag nabuntis si baka, so manganganak siya, so mag-a-upgrade na naman siya. So, binibili siya ni NDA, yung tinatawag nating bike. Yung isang anak niya na kung sa Bisaya pa dumalaga, it is worth siguro nasa 60, depende sa pag-appraise, nasa 60 to 70,000. So, medyo malaki-laki din yung income ni farmers natin doon sa Malungon. Kaya nagpapasalamat sila dahil sa naka-receive sila ng mga ganong proyekto. At saka yung mga farmers natin dyan, pwede din naman kayong mag-avail. Pero hindi lahat. May isi-screen pa sila. So yun, yung mga natin, sa NDA, may mga buyback sila kung mabubuntis, pwede nating ipagbili kay NDA. So at alam natin na may mga ganitong programa. So far sa ngayon, by next year, meron na naman tayong distribution, mga dairy cattle pa rin under sa CFIDP project. So nagpapasalamat din kami sa ATI, no? Sa mga programang ito dahil sa
online at saka sa registration is napapaabot namin yung aming mga programa sa ating mga viewers, sa ating mga listeners na mag-avail din at naging aware sila na may mga ganitong programa pala si PCA at saka yung other line agencies. Sa muli, magandang umaga po sa ating lahat, and sa ngalan po ng aming regional manager, si Ma'am Emily Lorion, maraming salamat po, and marami pa pong tayong topic na dapat abangan related po dito sa pagniniyugan under po sa CFIDP project natin. So good morning and God bless us all. Ayan, thank you so much po, Ma'am Jenny Carr, for imparting your knowledge about farm animals integration. Magbabalik po tayo makalipas lamang ng ilang paalala. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Masaganang Kokobuhayan. Ito ang sigurado ang puno ng buhay. Tapos na nating mailahad ang programa ng SOA CFIDP episode 11 at excited na ako sa susunod na episode natin. Huwag kalimutan ang ating official text line for greetings and queries 0969-017-8136. At para naman sa ating kokotanong, bakit mainam ang kaping robusta bilang intercrop ng niyog? So may sumagot po from Ma'am Sally Memoria, mainam ang kapeng robusta dahil mabango at dahil sa kanyang aromatic taste. Tama po ba? Tama po. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop ka, simpleng bagay pagyamanin, palaguin At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. siguradong panalo ka, masaganang niyugan patungo sa Paki-like and follow ang ating social media accounts, Facebook, The Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12, Instagram and Twitter po at ATI-RTC 12. Para sa karagdagang alaman, bisitahin ang e-learn.e-extension.cob.ph. At mapapakinggan po ang ating programa na SOA or School on the Air on Coconut Production and Processing for Sultan Kudarat every Monday and Thursday alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang po sa himpilan ng 91.1 Max FM Tacorong City at 105.1 FM radyo natin Libak. Para sa mga may nagbe-birthday po, maligayang kaarawan and God bless you all. Sa ngalan po ng ating director ng ATI, Director Engineer Remelin R. Cater, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta J. Arceo, ISD OIC Joven Kalagsagsag, Sultan Kudarat Provincial Governor Datu Pax Ali Mangudadato, Provincial Agriculturist Estela Haligado, ATI-RTC 12 Center OIC Center Director Ms. Shirley L. Bildea, PCA Region 12 Regional Manager Ma'am Emily Lorion, PCA Sultan Kudarat Provincial Manager Sir Greg Aliaga, at sa ating ATI-RTC 12
CFIDP Alternate Focal Person, Engineer Chofilo Humawan Jr. PCA Region 12 CFIDP Focal Person, Ma'am Lordet Estanyo. At baka-abangan sa ating next episode, August 15, 2024. Ihanda lang magkakaroon po tayo ng second quiz sa next episode po natin. Ihanda lang po natin ang ating notebook at ballpen. At sa ating susunod na episode 12, abangan po natin ngayong August 15, 2024. Ang magiging topic po natin ay ang Module 6 o ang Coconut Processing Technologies for halimbawa coconut sugar, coconut vinegar, VCO, coconut water, and nata de coco. Makakasama po natin si Micheline Garcia, CPRO ng PCA Region 12. At ibigit, huwag matakot, mangamba, siguradong panalo. Hanggang sa muling episode ng ating SOA, ako po si Jovelina Bisimbulan na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka. Assalamualaikum and to God to be glory.